Bakit? Anong gusto mong iparating sa amin? Ang una ko lang natanong, lahat ba? Kasi 100% ang excitement mo. Kasi bawat may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. Bawat may nangyari sa inyo. Concentrate. Mr. Sam, ano yun? Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay sa nakapag-sign na ng kontrata. Taas yung mga kamay. Taas. Taas. Thank you. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. Taas. Taas. Okay. Marami din ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Mr. Sam! Bakit ka nagtatanong? Nagtatanong lang ako dahil gusto ko lang malaman. Kaya concentrate. Nasa harapan ka man o sa likuran. Latecomers, may maririnig kayo. Ngayon, nasa pag-akala mo okay ka na. Kasi late ka dumating. Dito, walang ligtas. Nagtatanong lang ako kung sino nakapag-sign ng kontrata at hindi. Ayon sa batas, ang isang OFW, bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Malinaw, ex-abroad? Yes, sir. Yes. Sabi ng mga ex-abroad, yes. Sabi ng mga first-timers, yan. Ha? Bakit kami wala? Nangyari man sa'yo, hindi kita tinatakot. Gusto ko lang malaman mo. Kaya kung nangyari sa'yo, ayon sa batas, ang isang OFW bago magpilos, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakapag-sign ng kontrata, bawasan ko ng excitement mo ng 20%. Ang natira is 80%. Guys, hindi to biro. Parang biro, pero ito to. Ulitin ko. Ang isipin mo lang lagi, diyan nakaupo ka ngayon. Salamat sa agency ko. Salamat sa agency ko. Pinadala ako dito sa Pidos na nakakatakot. Nakakatakot. Pero kung saan ang marami mga pagsubok, hirap na dinanas mo, yan ay isa sa maging tulay ng inyong tagumpay. Yung maririnig nyo sa akin ngayon. At bakit dapat ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan 60 to 90 days prior, dapat wala na siya sa Pilipinas. Nakaalis na siya. Mas nagtrabaho na sa labas ng bansa at kumikita na dapat. At dapat wala na siya ngayon dito sa kanyang upuan. Sabi ng iba dyan, ha? Bakit kami nandito pa rin? Kung nandito ka pa rin, may ibig sabihin, another 20% ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 60%. Concentrate. Concentrate. Huwag sa katabi. Huwag sa cellphone. Huwag sa naghihintay sa'yo sa labas. Bakit? Gusto ko lang buo yung maririnig nyo ngayon. Huwag sisihin ang agency mo na dito ka pinagpidos. Bakit? Ang purpose lang ng agency mo, mapangalagaan kayo. Tama? Hanggang pagdating sa labas ng bansa. Hanggang sa ikaw ay makakauwi ng Pilipinas. Na yung ATM card mo, may laman yan pag uwi ng Pilipinas. Lahat ba kumuha ng ATM card? Yes, sir. Ingatan ninyo ang ATM card nyo. Guys, dahil nagbawas na ako ng pangalawa, may pangatlo pa. Ayon sa batas, no? Bakit kailangan makaalis ang OFW sa loob ng 2 hanggang 3 buwan? Huwag sumobra mo lang nag-apply at nabisahan. Kasi hindi na siya nakapagpidos, nakapag-sign ng kontrata. Ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano naman ang magiging placement fee?
dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, ha? 1 month salary. Bakit sa akin sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% na naman ang mababawa sa iyo ngayon. Ang natira is 40%. Kaya pagdating sa usapan na to, ang iba, hindi nagpapaalam na lalabas. Ang iba, ayaw mang lumabas. Pero ang iba na nakalabas, akala mo mag-CR, hindi nagpaalam. Yung pala tatawag na doon. So, nag-recruit sa kanya. At ang sabihin, ma'am, bakit ginawa dito sa amin? Pirma ng kontrata, pagkatapos, sobrang laki pang kinuha. Tapos, ilang buwan ako naghintay, hindi pa nag-alis. Ang iba, ayaw mang lumabas. Kunyari nakatingin sa akin, pero ang bakit ginawa dito sa amin? Ang iba, gustong tumawa, hindi makatawa. Ayaw lumabas, ayaw mag-text. Gustong tumawa, hindi makatawa-tawa. Bakit? Hinahatak na ng antok ang kanyang mga mata dahil sa nangyari sa kanya. Na? Hindi lang gutom, dahil sobrang kaba, kaya nanghina na. Okay. Dapat katumbas na isang buwang sahod. At dapat pag nagbayad sa ang lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, mall, hotel, o restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Kaya sabi ng iba, ma'am, bakit kinuha niyo mo kami ng piras sa labas? Sabi ng mga iba dyan, kami nga sa GCash. Ingat, dapat sa loob ng agency, wala sa nabanggit ko na lugar. Kaya normal lang, kanina sobrang ginaw, ngayon iinit ng iinit ang katawan mo. Bakit? Sa sobrang sama ng pakiramdam na narinig mo ngayon sa akin. Sabi ng iba, kala ko paglabas dito may certificate na, pagkatapos ganun lang palang mangyari sa akin. Dapat huwag sa GCash. Bakit nabanggit ko? Yung dalawang teachers, 280,000 bawat isa. Saan bayad? Sa GCash. Alam pa yung bahay sa Las Piñas. Dito, tapos usapan natin sa online. Alamin niyo ang bahay ko para anytime magpa-follow up kayo, dito niyo ako makikita. Di ba? Puntahan niyo para hindi kayo maligaw. Yes, ma'am. Yes, ma'am. After makapunta doon, naghihintay na ilang buwan, 3 buwan. Binalikan doon. Wala na si ate. Si ate, sobrang laki na babae. Parang dito kanina. Yung dito kanina wala na. Kasi dito kanina. Lumiba. Ano yan? Ma'am. Ma'am, wala na. Nadali na. At large ng suspect. Sinundan ng 178,000 bawat isa. At least, medyo maliit lang. Mga taga Batangas. 178,000. No? Saan papunta? Malaysia, Poland, Africa, Japan. Yung ganang lugar, no? Mula bilihin doon sa Africa, no? Ayun. Isang taon naghintay, wala pa rin nangyayari. Ngayon, balik sa trabaho. Kung anong trabaho na lang, mag-construction. Kahit pa paano. Matustusan ang Panginoon na araw-araw. Kasi, baon na sa utang si. Maawa po kayo. Noon pa lang dapat, sinabi mo sa akin. Ay sinabi mo kung saan ang nagtago ng suspect. No? Kaya dapat ingat. Pag nagbayad, hindi sa nasabing lugar, kundi sa loob ng agency. At dapat, pag nagbayad, ay mayroong kaukulang, ano? Resibo. Sabi ng iba, ha?
Resibo. Bakit kami wala? Normal lang. Manghihina ka na. Dahil wala kang resibo. No? Dapat may resibo. Sir! Sam! Bakit alam mo? Dahil yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Pag nangyari sa ano? Anong batas ang nalabag? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Kaya kung bakit ka, no? Habang ako'y nagsasalita dito, pagdating sa usapan na to, magtataka ka, panay naikot yung kamera ko. Kasi pag nasintruhan ka ng kamera ko, at biglang nag-blink ang video ko, ang ibig sabihin, positive. Nandito sa loob yung hinahanap ko. Mayroon ako nakita dyan, parang hindi naman talaga siya, hindi naman nag-blink. So, negative. Ha? Ang tanong, musta? Ang excitement mo? Binawas ko yung pinakalas, wala kang resibo, 0% excitement ang natira sa'yo. Ang tanong, tuloy hindi? Tuloy hindi. Tuloy pa rin. Ang tunay na mga bayani, paraban, walang atrasan. No? Oh. Paalis na kayo. Sana kayo, lahat ay magtagumpay. Tuloy hindi. Okay? Tuloy ang boto. Sa eleksyon, hindi. Short surprise survey. Malakas ang labanan ngayon. Itong pakikiusap ko para wala man akong sweldo dito, matutuwa naman ako. Ano? Sa alyansa, BBM, tama? Sa PDP, laban Duterte. May eleksyon, malapit na. Ang ibang mga vloggers, doon sa Kali survey, ako dito OFW survey, tingnan natin. Kung sakaling bubuto ka sa darating na eleksyon, huwag kang maya, yung galing sa puso mo. Sino ang pipiliin mo? Sa eleksyon. Sinong pabor kay PDP laban? Taas yung makamay. Taas, huwag mahiya. Huwag mahiya. Kunyari lang. No? Hindi tumata sa kamay. Sige nga. Alyansa, taas yung makamay. Alyansa. Alyansa, wala din. Okay, ibig sabihin, hindi pa rin matibay yung kalooban mo. Yung totoong naramdaman mo. Huwag kayong matakot, wala akong pinapanigan. Kasi kung saan ang panalo, doon ako. Oh. Sino malakas? PDP? Sino kay PDP? Duterte yun. Taas yung makamay. Taas. Taas. Huwag kang mahiya. Huwag ibaba. Yan. Oh. Alyansa. Taas yung makamay. Huwag mahiya. Huwag mahiya. Lahat ay nahihiya na. Talagang wala na. Okay, ganun talaga.